Good morning everyone! Okay, it's me again, Rosh, and welcome back to my channel. So for today's video, i-update ko kayo regarding sa aking COR. So doon sa mga previous video ko, kung mapapansin niyo ay nasabi ko na sa inyo na we as an online seller sa Lazada, Shopee, TikTok, ayan, or even sa FB, dapat ay mag-comply na tayo sa ating BIR registration para magkaroon tayo ng COR. Then before that, kinakailangan na rin natin kumuha ng DTI na dapat yung DTI natin ay nationwide. Okay. Now, isa rin sa ating pag-uusapan ngayon is ano ba yung mga proseso at paano ba ako nakakuha ng COR. Okay? So, by the way, bakit nga ba natin kinakailangan ulit kumuha ng COR sa BIR? Kasi hanggang April 14 na lang tayo pwedeng magtinda or mag-sale doon sa mga platform na nabanggit ko kanina. Then, pagka wala na kasi tayong COR, ibig sabihin nun, ay pwede na tayo matanggal sa platform or tatanggalin tayo nung mga platform na yon na kung saan tayo nagbebenta. Kaya importante na sa ngayon ay mag-comply na tayo hanggat maaga pa. Okay? So, dito, kwento ko na lang din sa inyo. So, konting background na lang po. So, ako ay taga Obando, Bulacan. Kaya naman, doon ako nagpunta sa RDO 25P. Yan, doon ako nagpasa ng mga requirements at ang mga requirements na kailangan para makakuha na tayo nito at ng ating COR, which is, ito guys, yan, 2303. Ayan, so, ang number 1 natin na requirements ay ito. Kailangan natin mag-fill up ng 1901. Ayan, may nakalagay na dito. So, yung mga important details natin, importante na ma-fill upan natin yan. Then, syempre, sagutin lang natin kung ano yung mga applicable dito. And then, huwag din natin kakalimutan na sagutan yung number 23. Yan. Dito. Yung number 23 kasi, ibig sabihin nun, or ang tanong doon is, are you availing of the 8% income tax rate option in lieu of graduated income tax? Okay? So, yun yung sinagutan ko. So, magka-avail ako ng 8% na sa income tax lang. Kumbaga, yung total gross, and then yung 8% lang nun, yung ating babayaran. And then, syempre guys, iyon is applicable lang kung halimbawa ang gross natin is nasa 3 million below sa loob ng isang taon. Yan. Yun lang, doon lang siya pwede. Pero kapag more than 3 million na, hindi na. Matik yun, nasa vatable stage ka na. Okay? And tayo, kapag ka 8%, mga non-VAT tayo. Yun. Then next, so sagutan lang natin yan, yung mga applicable dito. I-check naman yan ng mga taga-BIR. Then syempre, sa huli, here, yan, tatatakan na lang to ni BIR kung kailan na-receive. Now, ano yung mga requirements na nilagay natin or attachment? So, dito, nag-attach ako ng aking valid ID. Yan guys. So, hindi ko napapakita na ng buo yung aking ID. And then, meron akong 3 signatures na nag-a-appear dito. Yan. Then, after that, kinakailangan din na i-attach natin yung ating DTI. Yan. So, may DTI tayo na ito yung nationwide. Yan. Nationwide tayo kasi since tayo ay nasa platform, siyempre, ang pagbebenta naman natin ay Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya importante lang din na doon na lang tayo ayun ang kukunin natin. Yun nga lang medyo pricey kasi 2,000 pesos. Then here, nung nag-apply ako nito, wala na akong binayaran na 500 pesos for annual fee. Then syempre, nung ito ay pinaprocess na, ang kinausap din ako ng mga taga-BIR kung gusto ko daw na mag-avail nung sales invoice. So, either galing sa kanila bibilhin or magpapagawa na ako. So, ang ginawa ko, since gusto ko rin naman talaga na magkaroon ng sarili kong resibo, kaya lang though, that time is wala pa akong budget, bumili na lang ako sa kanila. So, bumili ako ng resibo. Ito yan. BIR registered na yan. So, I think 2-ply to. Yan. 2-ply siya. Tapos, ganito yung itsura niya, guys. So, fill up na lang natin yan. 50 sheets to. 50 sheets na sales invoice. And then, syempre,
Ang isang ganitong booklet ay 30 pesos lang. Yan. So, 30 pesos lang siya. And then, ang maximum is 2. Kaya 2 na yung binili ko. Pero ang advice niya sa akin, dapat bago maubusan, at least, halimbawa, nagamit ko na yung isang booklet, magpagawa na ako. Yan. So, nagtanong ako sa kanila, ang booklet sa kanila ay nasa 1.2 to 1.3, something ganon. And then, 10 booklets na yon. Though, pwede rin naman ako magpagawa sa ibang tinatawag natin na mga BIR registered. Yan, yung mga printer. Tapos, pwede ako mag-inquire doon. Yun nga lang, ay kailangan ko mag-apply ulit ng panibago. I don't know kung 1601 yung gagamitin ng form. Pero later on, i-check natin yan. Okay? Then, mag-update din ako sa inyo kapag paubos na to. Para dun sa proseso na gagawin ko, it's either sa BIR uli ako magkukuha o magpapagawa ng sarili ko ng sales invoice, or kukuha ko ng ibang printer company na certified or verified naman ng BIR. Kasi dapat, yon, kinakailangan kasi may nakalagay doon na yan talaga ay BIR accredited. Yan. So, habang iniintay kong iproseso yung aking 2303, tama ba ako? Yan, yung 2303. So, nag-advise na sila sa akin na i-process ko naman doon sa kabilang table yung aking mga books. Yan. Dito sa books, yung books of accounting, ito naman yung form na pinilapan ko. 1905. Yan. Sa 1905 na yan, siyempre yung mga applicable dyan, yun din yung pifill upan natin. And then, siyempre, actually, ang napililapan ko lang dito is number 1, 2, 3, 4. Then, sa likod, etong number 10. Yan. Sa number 10, nakalagay dito kung ilang books at kung ano-ano yung mga books na applicable para sa akin as online seller. Ayan. Then, syempre, date receive. Yan. When it comes to books naman, yung pinaprepare nila sa akin ay eto. 4 na books. So, meron tayong cash disbursement. Eto, itong 2. Cash disbursement at cash receipt sales. Yan. So, dito sa 2, ang pinagkaiba, kapag cash disbursement, yan, dito mo ilalagay lahat ng mga resibo ng mga in-out mo. O kaya yung mga binili mo, ganun, yung mga transaction fee mo, yung mga, yung ating mga transpo, diba? Yan. So, dito natin ilalagay yung mga electricity bill, yun natin i-record. Tapos, dito naman sa cash receipt, dito natin i-record yung ating mga sales invoice. So, eto. Kasi na ulit. Dun sa resibo natin. So, importante na naka-note na siya dito. Yan, dito sa ating cash receipt sales. Yan, ganoon naman yun. So, sila yung magkatugma. So, sila yung magka-partner. Then, syempre, meron na rin akong journal notebook. Yan. Then, meron din akong ledger. Then, wag din natin kakalimutan na habang pinaprocess natin to, let's say, for example, kumuha na tayo ng number para doon sa pila ng pag-submit ng mga books, tatakan na rin natin to sa labas. So, importante na meron siyang tatak from BIR kasi fill upan din yan. Otherwise, kapag walang tatak ng BIR, ibig sabihin, lahat ng mga naka-records na ilalagay mo dito ay unacceptable. And then, syempre, may tendency rin na hindi ma-accept lahat ng records mo dito at pwede ka rin ma-penalty. So, ganun siya. Okay? Then, siguro, habang naghihintay ako, I think umabot ako ng mga nasa 3 hours. Yan, 3 to 4 hours yata yun na naghihintay ako para lang ma-process at ma-release na on the same day ang akin 2303. Though, habang naghihintay ka naman, syempre, andun na rin yung part na nakapila ka naman dito sa mga books. Yun. So, 2 lang yung pinilahan natin. Then, after that, tinawag na ako. Then, eto na. Nirelease na yung ating 2303. Ayan, guys. So, eto yung ating certificate of registration. So, nakalagay dito yung sa taxpayer. Okay, forms and types ng form na dapat nating isubmit dun sa ating mga due dates. And then, filing start date. And then, filing frequency. Ayan. Kung annually ba or quarterly. So, ano yung mga documents na dapat nating fill upan.
Then, dito sa ating business information, nakalagay na rin dito yung trade name natin, which is yung sa akin is El Roche & Co. Online Shop. And then, registration date is February 8. And then, syempre, nakalagay na rin sa PSIC natin na naka-retail tayo at yung line of business is online shop. Ayan, 2 pages yan. So, ito, ang ginawa ko dyan is pina-photocopy ko to, tapos tinikit ko siya dito sa loob ng, dito sa may malapit sa aking table. Ayan. Then, pinalaminate ko na rin siya. Ayan, importante kasi na nakadikit siya. So, yung original, kinikip ko na lang muna siya kasi para safe pa rin. Ayan. At least mabasa man siya, diba? Meron na. And then, syempre ito. Importante din na nakakabit siya. Itong ating receipt invoice, yan yung reminder sa atin. Dapat yan nakadikit para pag umabot tayo sa time na tayo ay matatax map, isa yan kasi sa mga i-check no taga BIR. Dapat posted siya. Ayan guys. So, ganun lang siya. So, pagka nag-submit tayo, madali lang. Hindi na tayo mag-iintay pa ng 1 hanggang 2 araw. Iuwi na rin natin siya agad-agad. Ayan guys. So, kung may mga question pa kayo regarding dito, yan. So, please let me know. Comment na lang po tayo. Then, syempre, after natin na makakuha ng ganito at ng 2303, yan guys, kinakailangan natin na or mag-register na tayo or mag-update na tayo dun sa ating mga platform. So, which is yung gagawin natin sa next video natin. Ayan guys. So, mas maganda to naka-scan copy para medyo maliit lang yung file niya. Ayan. So, that will be all for today. Thank you. Sana ay may natutunan kayo para sa video natin today. Ayan. Pag may concern, please let me know. So, that will be all. Thank you.